Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Wala kayong alam lahat. Puro bangag. So, panoorin natin ang video na to. Yung galit ni Tatay Digong. Wala daw silang alam. Diyan sa Malacanang. Meron naman siguro. May alam sila sa pulburon. Paano gumamit ng pulburon. O ganon. Pakpak ganon. Ay, ito, panoorin po natin. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Wala kayong alam lahat. Puro bangag. So, sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. At anong ginawa mo sa buhay. Lagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bigaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! As early as, hindi pa ako presidente. Nung presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, sige, trabaho lang ninyo, trabaho ninyo. Not really a specific order na you try to hulihin. Kasi vice presidente lang ako. Noong presidente ako, pero mahirapan na sila noon at that time. I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marcos. Yung pinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagawin sa PDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or
Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya nung congressman. Magkatabi kami. Wala, mabuting tao naman si Peboto. Yung ano kami, sabi niya, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but politika eh. So, at saka, alam mo nun, ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw, well, hindi naman, ayaw naman papigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Sinabi ko sa kanya, out of my control. So, wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of, how would I describe it? Of, oppression and itong forcing on the part of government, whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? At walang ano. Kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. As a matter of fact, kung takbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, yung oppressor talaga eh. Hindi maganda. Hindi maganda. Thank you, Mayor. Basta wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagrereklamo ako kasi alam ko at do not continue committing so many mistakes because one day puputok yan. Maniwala. Maniwala ako sa akin. Military is not yours. Walang loyalty lang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga, kung sabihin yung mahirap lang na madala ninyo sa, hindi yan. Kamali ka, Mr. Marco. Kamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa Pakibato, yung 3 months na doon sa Paksol. Ano yung mga dalo? Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, alam mo, sa Paksol yan. Halos 1 buwan. Hindi lumalabas yan doon sa Paksol. Pag mag-ulan, kaya masakit para sa akin ang mga soldado pati po. Kita mo lahat na mamatay noon dito sa Davao. And everywhere noong presidente ako. I go out of my way to pay my last respect. Because ano po protecting the feelings of the people. I'm good for another 20 questions. Thank you, Mayor. Kung dapat Surrender pala kayo? Congressman
Sige. About kay Governor by Congressman. Okay, gusto lang na ako ipahiparo sa inyo ha. Before the incident, no, kaganina, 2 emissaries were sent to talk to Governor Hubahib, asking him na, Gob, ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris kini si Anton Lagdamio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya, kay siya ang SAP taga Davao del Norte, nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor ng anak, kini si Oy Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Hangyo sila na dili ipadayon ni Governor Hubahib. Ang tubag ni Governor mao ni, ingon siya, murag lisod na himuon siya, ako, si Governor Rimpanea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede ko ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, pinapatawag ka ni Anton Lagdamio, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdamio? Itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdamio. Ngayon, nagalit si Anton Lagdamio kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Hubahib at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspinde, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa ligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga taga-DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol.
Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahig, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa mga empleyado, kasi magkakaroon ng iskandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice Governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang Vice Governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, para sa mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance. Masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, ito. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. Bot ako. Alam mo, siya may gusto ng chewing gum. Alam mo, ang simpleng pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon nung suspend, tapos tanggal ng tao na walang... Tatay ko, halos ganun ang ginawa nila.
But ang tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinugal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niyang magnasyonalista. Lahat dito sa Davao, nagliberal na. Ang tatay ko nagpaiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or hell water. Nagmarko siya. At dapat isinuspend siya. But alam mo, tatay ko, sabi niya, sige, I will go to court. So, medyo ano sila. Matagal na abogado ang tatay ko dito eh. Ganon. Yung ginagamit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi mo gustong magkalaban yung ayaw kalaban natin hanapan ng mali, hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, pati yung babae mo pakialaman. Okay. 4 o 5. Medyo sobra na rin yun. 2 lang siguro. Ganon eh. Pinambalik siya sa... He is really... If that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na opposition sa kanya. So we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kailangan an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Balitan mo lang isang sentence lang yan dyan. Walang academic provision. Wala ka dyan sa mga putang ina. Okay man wala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for 1 term. Tungkol lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho. Could be in military coup d'etat or whatever. Don't count on sabi mong loyal ang military sa'yo. Mali ka niya. And you are being an authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiimig. Ako nga, hindi umiimig eh. Pero pag pinilit mo ako, nga ako talagang bastos, mapipilitang bastosin kita. Kung magalit ka sa akin, hindi. Basta iyo. Patay mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan ang tsatsa mo. At
Hindi ako marunong mag-Tagalog yun. Manatili yung hanggang 6 years pa lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay na ito because do not fuck with the Constitution. At yung extending, bakit kayo magka-presidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko nang sabihin, pati yung tatay mo nagkalit-silit siya kasi umaba ang panahon. Yung Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic aspect ng buhay. Pilitin mo yan. Suspend ka dito, mag-suspend ka doon. Ako ang magsasalita. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko makipag-away. Naging presidente ako I have the resources lahat. But wala akong, never had the idea of, ganun. Kontento na ako doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto kang Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Huwag ka talagang mag-isip na magkautaw yung tao sa iyo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Bigyan na api ka, may gusto ka, somebody would want to harm you. Call me and I will die for my president. But the president fucks this constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yan rule. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront kung magkamali ka man witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection clause of the Constitution. With that, sana, ewan ko. At ito naman si Lagdameo. Alam mo, Andre, kaibigan tayo. Tagal na yung kaibigan, halos gabi-gabi nakikita tayo dyan kay John Villar na inungman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka, do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita,
Kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. To, do not try to be a hero. Taga Davao ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country, a new guy, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw nino o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng Bayang Magilo. Sige daw. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize na yumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ayun, putang 500. Gamitin nyo ang politita. Bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong, do not fuck with me. Wag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako, putang ina masama. Ako isang mahirap lang. Kayong mayaman. Lagdamayo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Spaniard. Doon kita hintay. I'll make it symbolic for everybody. May isa pa akong chiclet.
Politiko ba kayo masyado mag-abuso? You correct that. I'm advising the governor already. Kasama si governor. Hindi, wala dito. Kung walang abogado, kami dalawa ni Bebot, abogado man kami. Pwede. Go to the Supreme Court. Papel lang naman yan. Certiorari. I'm sure the Supreme Court is a neutral body. Sigurado rin ako niya. Ako nang warning lang dito sa baba. Itong kayo mga piyon, Marcos, baba kayo, Tumayo. You have to deal with us. Kaming mga ako, presidente na. Wala lamang isang taong na inapi ko. Kaya yung hindi ko ginawa, huwag din yung gawin. Okay lang. Easy lang kayo. Puro tayo. Ako, mas mautak ako sa inyo. Kayo nakausap ko. Each one of you, Presidente, lahat na. Tingin ko sa inyo. Kulang kayo. No. Itong mga to, alam naman natin lahat, itong mga tagapagtanggol ng mga vingig, alam naman nila yan na totoo itong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Makikita nyo naman sa mga nangyari ngayon. Ang pinaka kasi ko ngayon para sa akin, ang pinaka malalang nangyari ngayon, yung nasimulan ni Tatay Diggs diyan about sa pulburon, yung mga nagtitinda, yung mga gumagamit, ang laki ng pinagbago nun eh. Pero ngayon, sino bang nagsabi na hindi bumabalik? O sige nga, sinong nagsabi ngayon na hindi bumabalik? Lahat ngayon bumabalik. Mga negosyante ng pulburon, gumagamit ng pulburon, hindi natakot, 'di ba? Lahat na bumabalik at unti-unti nang bumabalik. Yun ang nakakatakot kasi dahil pag dumadami na sila, ando na po yung ibang mga masasamang mga mangyayari, 'di ba? Ando na po yung resulta. Alam niyo naman pagvingig, yung kung ano yung mga nasa isip, mga masasamang balak, mga masasamang gawain, lahat nandun na. 'Di ba? Kaya unang-una yan talaga yung tumatak sa taong bayan. Yung ginawa ni Tatay Diggs. Ito namang iba, talagang kinampihan nila yung mga biktima daw na ganito. Pero hindi nyo nirereklamo yung mga biktima talaga ng ng mga pulburo na yan. Ang inaano nyo yung biktima daw sa ginawang pamamaraan ni dating Pangulong Duterte. Dapat patas, mas dapat doon tayo sa, lalo na yung mga, may mga kapulisan tayo na binawian din ng buhay dahil doon sa pagkikipaglaban nila dyan. Dapat yun yung unahin nyo, hindi yung, bagay, karapatan po ng pamilya yan. Pero kung isipin nating mabuti, mas maraming Pinoy ang pabor sa ginawang paraan po ni dating Pangulong Duterte noon. Pero sana bumalik yung ganun no? Kasi kung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte tapos nagtutuloy-tuloy, naku, ang ganda ng resulta. Nangyari kasi, yung mga pinakulong na bakit parang naglabasan na, nakalabas, tapos yung mga nagtatago dahil sa pulburo na yan, lumabas, yung iba pa nga, tumakbong senador, tumakbong kung ano yung nagkandidato, kung anong pa yung lakas ng loob nila. Malakas na ang loob nila. Bakit kaya malakas ang loob nila ngayon, Hindi sila takot. Dati takot.
Eh hindi natin maiwasan na may kakampi talaga ngayon, 'di ba, sa pamamaraan. Eh ikaw ba naman, kung dating naperwisyo yung negosyo mo kay Tatay Diggs, tapos ngayon okay ka na, siyempre, talagang magiging anti-Duterte ka. Ganun lang yun. Sus, kaya anong masasabi niyo po dito sa inilabas na galit ni Tatay Diggs? Itong galit niya ay hindi para sa kanya lang to. Kung hindi, concern lang po siya sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Kayo, ano ang nakikita nyo? Ha? Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.